Salamat sa kapangyarihan ng mahiwagang hangin. Nandito na ako sa kuweba. Aray ko! Manganganak na ako! Mayawak! Hindi ko ipahihintulot. Bathala ng hangin! Iligtas mo ang lahi mo! Bakit hindi mo sinakmal ang sanggol? Ikaw, bayawak! Immortal. Kasaysayan ng isang dayuhan na hindi mapagtanto ang pinanggalingan. Punong-puno ng pakipagsapalaran ang kanyang buhay mortal sa likuran nang hindi niya alam ang kanyang pagkakakilanlan. Ano ang kanyang pakay sa mundo ng tao? Immortal! Naiibang nobela na inyong mapapakinggan sa oras na ito mula Lunes hanggang Sabado. Nobela at sa panulat ni Leti Astudillo Aquino at sa direksyon ni Lubimin Aquino Sr. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Immortal! Ang nakaraan, tuluyan nang sumabog ang galit ni Gadun nang malaman niyang may mga trabahador na nakatakas. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na tugisin ang mga tumakas. Alam naman nila ang kanilang gagawin. Samantala muling nataranta si Adur nang siya mismo ang magpakain ng bangkay sa buwaya. Pilit niyang pinipigil ang kanyang damdamin, ngunit wala siyang magawa, kundi tuparin ang kautusan ni Gadun. Samantala nakatanggap si Artemis ng mensahe mula sa pinanggalingan niyang mundo. Nabahala siya sa sinabi ni Dr. Wise na kailangang maibalik si Ivana sa mundo ng tao. Agad niyang tinawagan si Amar. Sa kabilang dako, nabuhayan ng loob si Masa nang tumawag si Carmina at sinabing wala siyang sinapit na masama. Ngunit hindi niya alam kung saan siya naroroon. At ngayon, narito ang karugtong ng nobelang pinamagatang Immortal. Salamat at nakatawag ka. Nasaan ka ba? Anong nangyari sa iyo? Anong ginawa sa iyo? Oo. Sige, makinig ako sa sasabihin mo. Ganun ba? Hindi ka sinaktan? Ano? Bakit kanila kinidnap kung hindi kanila sinaktan?
Ano? Eh, nasaan ka? Saang lugar ang pinagdalhan sa iyo? Ah, hindi mo alam. Naku, papaano yan? Kumusta naman ang pagkain mo, Carmina? Maayos ba? Ganun ba? Naku, nakapagtataka yan. Kinidnap ka pero maganda ang buhay mo dyan sa pinagdalhan sa iyo. Anong sabi nung nagbabantay sa iyo? Ay, Diyos ko po. Ay, ano? Ay, anong klaseng tanong yan, Carmina? Bakit ka umiiyak na? Ay, Diyos ko po. Nalaman na niya ang kalagayan ng kanilang ama. Lintik na kapalaran ito. Sino ang mag-aakalang aabot ako sa ganitong kalagayan? Hindi ko man lang alam kung nasaan si Aris. Sabi ni Baldo, wala raw siya sa farm. Nawawala. Hindi ko hahayaang mangyari kay Aris ang sinapit ng ina niya. Pero paano ako kikilos ngayon? Ni hindi man lang ako makagalaw. Boss! Baldo! Boss! Sayurin ninyo ang buong kagubatan. Hanapin ninyo ang anak ko. Boss, sa gubat po ba siya nawawala, boss? Doon ang huli niyang pinuntahan. Mahilig pa naman siyang mga aso doon. Baka nakalimutan niya yung umuwi. O baka naligaw na. Ay, naku, boss. Delikado ang gubat. Masukal ang bahaging nabili ng lupa. Malawak ito. 10 hektarya. Baka naligaw si Aris. Boss. Posibleng ganyan na nangyari, boss. Isama mo ang mga kasama mo. Pero bumalik kayo dito bago magdilim. May makita man kayo o wala. Alam ko na. Ito yung dinaanan ko kanina. Aray ko. Aray ko. Nadapa ako. Ang sakit ng tuhod ko. Kaya ko ito. May gumagalaw. Sawa! Takbo ako! Ay, salamat. At nariyan ka pa, Ares. Ang akala ko nilingkis ka na at nilamo ka lang sawa. Uy, buti na lang. Mga Dor, muntik na ako. Paano ka nakaligtas sa sawa? Tumakbo ako. Nadulas ako sa gilid ng malalim na hukay. Buti na lang. At hindi ka hinabol o nilingkis ng sawa. Masakit ang likod ko pero nakatakbo pa rin ako. Ay, swerte ka pa rin, Senyorito Ares. Kung ako yun, baka nilingkis na ako at kinain na ako ng sawa. Umuwi ka na, Senyorito. Kasi labis nang nag-aalala si Masa sa inyo, ni Carmina. Bakit si Carmina? Nilukot ang kapatid mo. Ano? Kaya umuwi ka na, Senyorito. Sige, tawagan ko si Yaya Masa. Ang cellphone ko, lowbat.
Dinukot si Carmina. Sino ang gumawa nito sa kanya? Dito. May signal dito. Pero ilang percent na lang ang battery ko. Subukan kong tawagan si Yaya Carmina. Teka, hindi ako dapat narito sa tagong lugar na to. Pero paano ako lalabas kung aarestuhin naman ako? Kailangang tawagan ko ang abogado ko. Baldo! Boss! Boss, Walang lalabas dito. Lalo na kung sa syudad ang pupuntahan. may iutos po ba kayo, boss? Tatawag ako sa attorney. Attorney Dumagoso. Ikaw ang kakausapin niya. Ay, ano po ang gagawin ko, boss? Si Attorney Dumagoso ang magsasabi kung ano ang gagawin mo. Boss, paano kung... Huwag kang mag-alala. Malaki ang ibabayad ko sa iyo. Ha? Pagkatapos ng usapan niyo ni attorney at magagawa mo ang iniutos niya, dadagdagan ko pa ng 1 milyon. 1 milyon, boss? Oo. Ayos! Kung magtatagumpay ka, Baldo. Mag-relax ka lang, Riani. Hindi mapapahamak sina Sir Artemis at Amar. Ganun na nga. Pero may problema kay Madam Ivana. May hina daw pero hindi alam kung ano ang mangyari sa kanilang pagbabalik dito. Pero sabi ni Sir Artemis, malaki daw ang maitutulong ang pagkikita nila ni Amar. Huwag sanang sasama ang loob mo, Riani. O kaya'y magseselos. Pero sabi ni Sir Artemis, parang nasabik lang masyado si Madam Ivana sa isang anak. Oh, Riani, hindi ka na naman umiimik dyan. Naku, umiiyak na naman yata si Riani. Hello? Hello, Riani? Andyan ka pa ba? Riani? Naku. Sige, ulitin ko. Huwag kang mag-alala kay Amar. Alam kong walang masamang mangyayari sa kanila ni Sir Artemis. Alam kong di ipapahintulot ni Sir Artemis na may masamang mangyayari sa kanila. Lalo na, kasama niya sina Amar at Madam Ivana. Sige. Bye, Riani. Bakit kaya? Parang nalungkot si Riani sa mga sinabi ko. Lalo na ang pagbanggit ko sa pangalan ni Ma'am Ivana. Nahalata ko sa kanya. Noon pa'y parang ayaw niyang maging malapit si Amar kay Ma'am Ivana. Bakit kaya? Nagseselos ba siya dahil malapit si Madam Ivana kay Amar? Pero ano naman ang masama doon? Wala akong nakikitang masama. Siyempre, kapatid ni Madam Ivana si Sir Artemis na ninong ni Amar. Malapit nga silang dalawa. Sila pa ang parang tunay na mag-ama. May tumatawag. Baka may nakalimutan si Riani. Hello, Riani. May sasabihin ka?
Talagang nag-aalala si Riani. Bakit hanggang ngayon wala pa sila? Sila Ammar at si Sir Artemis. Alam ko naman na hindi pinapabayaan ni Sir Artemis si Ammar. Kasi nakita kong talagang magkalapit silang dalawa. Talo pa nila ang tunay na mag-ama. Ay, mabuti pa mag-monitor muna ako. Baka sakaling may mensahe si Sir Artemis. Mahirap na. Baka may biglang aberya. Yaya Masa? Yaya Masa? Nasaan po kayo? Yaya Masa? Bakit wala si Yaya Masa? Nasaan siya? Akala ko nandito siya dahil nakabukas ang pintuan sa main door. Pero bakit wala siya? Anong nangyari dito sa loob ng bahay namin? Ba't nagkalat ang mga upuan? Anong nangyari dito? Paalala ko, si Mang Ador. Kung totoong wanted si Daddy, nagtatago siya kung ganon. Ngayon ko lang maalala. Tatawag ako sa kanya. Baka sakaling sagutin niya ang tawag ko. Ha? May tumatawag na naman sa aking cellphone. Pero hindi naka-phone book. Sino kaya ito? Sagutin ko na lang. Kung hindi ko sasagutin, baka mahalaga ang sasabihin sa akin. Hello? Maraming salamat at sinagot niyo ang tawag ko. Kayo po ba si Ate Dalia? Oo, ako. Sino ito? Ako po si Aris, ang anak ni Congressman Gadon. Kilala niyo po ba ako? Ay, ikaw pala. Oo, kilala na kita. Di po ba kababayan niyo si Yaya Masa? Ha? Anong maipaglilingkod ko sa inyo, Aris? Tinatawagan ko si Ammar, pero hindi niya ako sinasagot. Ganun ba? Tinatawagan ko rin si Auntie Riani, pero sabi niya, kayo daw pong tawagan ko. Aris? Andyan po bang kaibigan kong si Ammar? Wala sila. May pinuntahan sila ng kanyang ninong. Marami siyang alam tungkol sa pakikipaglaban. Ha? Gusto ko po sanang magpasama sa kanya. Gusto kong hanapin namin ang kapatid ko. Ano? Kailangang makita ko ang kapatid ko. Sige. Sasabihin ko kay Ammar kung darating sila. Maraming salamat po. Hihintayin ko. Bye. Ano yung sinabi niya? Magpapasama kay Ammar para hanapin ang kapatid na si Carmina? Ay, sabi ko na nga tamang-tama ang inaakala kong pagdating nila. Hating gabi na. Hindi ako dapat lalapit agad sa sasakyan nila. Baka may hindi magandang nangyari sa kanilang lakad o pinuntahan. Pero bakit hindi man lang ako tinawagan ni Sir Artemis bago sila lumapag? Ayun. Nagbukas na ang kanilang sasakyan. Lumabas na si Sir Ammar.
At siya ang nagdala kay Ma'am Ivana. Sumusunod naman si Sir Artemis. Amar! Sir Artemis! Anong nangyari? Anong nangyari kay Madam Ivana? Dahlia, dalan mo. Sasama ka sa ospital. Sir? Itakbo natin si Ivana sa ospital. Dali. Opo, sir. Diretso lang sa garahe. Sa kotse. Amar, mag-ingat ka. Baka madapa ka. Diyos ko. Dali. Grabe yata ang kalagayan ni Ma'am Ivana. Dahlia, alam kong nagtatanong ka sa sarili mo. Ha? Sir? Nagtataka. Dahil, bakit ganyan lang kalungkot si Amar sa nakikita niyang kalagayan ni Ivana? Opo, sir. Nagtataka ako. Hindi umiimik. Ang tahimik niya. Halos hindi marinig ang boses niya kung kakausapin natin. Oo, Dahlia. Bakit, sir? Kung hindi lang sana nawala ang malay ni Ivana, baka nasabi niya ang bagay na hindi maintindihan ni Amar. Nararamdaman ko ang nararamdaman ni Ivana. Ha? Anong ibig niyong sabihin, sir? Dahlia, marami ka pang hindi maintindihan. Kahit nasabihin ko ngayon sa'yo kung ano ang dahilan, kung bakit ganun na lang kalapit si Amar kay Ivana. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman mo. Ha? At walang makapagsabi kung bakit. Hindi ko kayo maintindihan. Kaya nga sinabi ko na marami pa akong pwedeng sabihin sa iyo na rason o dahilan. Naniniwala ako na hindi mo rin maintindihan. At alam ko lang, isa lang sa amin kina Amar at Ivana ang makakapagsabi ng dahilan. May dahilan, sir? Meron. Dahil lahat ng pangyayari, may dahilan. Hindi ba, Dahlia? Ano pa ang mga susunod na mangyayari? Mga kaibigan, pakinggan bukas ang karugtong ng nobelang Immortal. Mula sa panulat ni Litia Astudillo Aquino at sa direksyon, Lubimin Aquino Sr. Mula sa Lovelit Artist and Talent Center, Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo.